Hindi maipaliwanag ni Cindy ang saya sa kanyang puso. Habang binabaybay nila ni Franco ang malawak na damuhan at sabayan pa ng napakagandang tanawin na kanyang nasasaksihan na para bang mistula iyong isang paraiso. Napangisi ako sa saya na aking nararamdaman dahil pakiramdam ko, nakalaya ako sa hawla kung saan ako nakakulong. Sa tanang buhay ko, para ngayon lang sumaya ang aking puso. I'm glad that you're smiling. Napukaw ang aking atensyon nang marinig ko ang boses ni Franco. Doon ko lamang napansin na nakatingin siya sa akin. Medyo mabagal na ang paglakad ni Salvador habang binabaybay namin ang damuhan, kaya't malaya sa kanya na pagmasdan ako ng madalian. Ano kasi, alangan kong sagot dito. Nahihiya rin akong sabihin at ipakita sa kanya kung gaano ako kasaya ngayon. Kanina pa kasi kita napapansin na tahimik simula nang umalis tayo sa bahay ni Clarissa. Is there something wrong? Seryoso niyang saad, dahilan para mapalunok ako. Napaawang na lamang ako ng aking labi sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na mapapansin niya pala ang pananahimik ko kanina. Kahit hindi ko siya tignan sa mga mata, ramdam ko ang namumuong tensyon sa aming dalawa ni Franco. Pagod lang siguro ko. Peke ako ngumiti rito. Sa totoo lang talaga, gusto kong sabihin kay Franco na pinagsabihan ako ni Clarissa kanina ng mga masasakit na salita. Pero natatakot ako na baka sa bandang huli, alam kong kakampihan ni Franco ang babaeng yun. Are you sure? Gusto mo bang umuwi na tayo? Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang aking naramdaman. Dahil may kasamang pag-aalala ang gumuhit sa tinig ng binata. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikilala ng lubusan ng binata. At naging komportable na rin akong kausap siya. Sanay na ako sa pabago-bago ng kanyang ugali. Kaya't nakuha ko na rin siyang intindihin at unawain kapag wala siya sa mood. Oo, okay lang talaga ako. Hindi na muling umimik pa ang binata. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pagmamansid sa buong paligid. Namuhay ang init na aking nararamdaman nang mas nagkalapit palalo ang aming katawan. Kinagat ko na lamang ang aking ibabang labi at pilit kong nilalabanan ng init at kuryente na dumadaloy sa akin sa tuwing nagkakalapit kami. Feeling ko, tumayo ang aking balahibo sa aking batok nang maramdaman ko ang paghawak ng binata sa aking baywang at nang may maramdaman akong bagay roon. Pinagpapawisan na ako ng malamig ng sandaling iyon at rinig ko ang buntong hininga ni Franco. Bakit? Maangkong tanong sa kanya. Wala. Pero pinahihirapan mo lang ako ngayon, sweetheart. Hirap at paos niyang sambit, dahilan para mataranta na ako. Franco ha, wala akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw nga dyan ang may ginagawa sa akin. Taranta kong sambit at tinignan ko ang mukha ng binata. Kita ko ang pagkakasalubong ng kanyang kilay habang nakatingin sa akin. What? Teka, paano ko ba ito ipapaliwanag sa kanya? Nalilito kong saad sa aking sarili. Pero imbes na sumagot siya sa akin, ay humalakak lang si Franco sa aking likuran na ikanasimangot ko. You're truly innocent, sweetheart. Pailing-iling na wika ni Franco. Let's go somewhere quiet place before I lose myself. Mahinang bulong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng init ng sandaling yun, lalo na nang yumakap ang binata sa likuran ko. Pinatakbo na nito ang kabayo hanggang natanaw namin ang isang maliit na bahay na gawa lamang sa kahoy. Wow! Rinig ko ang sambit ni Franco at bahagya niyang pinatigil sa pagtakbo si Salvador. Kinagat ko na lamang ang aking ibabang labi at ginala ko ang aking paningin sa buong paligid at puro lamang kakahuyan ang aking nakikita. May narinig rin akong huni ng mga kuliglig at ibon sa paligid. Asan ba tayo? Tanong ko at ramdam kong gumalaw ang kabayo na hudyat na bumaba na nga ang binata. We're here, sweetheart. Seryoso niyang sambit at mabilis niya akong inilalaya na makababa. Hawak-hawak pa rin ni Franco ang kamay ko nang igiya niya ako sa munting bahay, papasok doon at nang buksan na ng binata ang pinto.
Doon tumambad sa akin ang imbakan ng mga dayami at kung ano-ano pa. Napangangako sa aking nakita dahil hindi ko lubusang akalain na ganito pala kalaki at kalawak ang mistulang bahay na ito. Pero halatang marupok at luma na rin ang pagkakagawa ng mga materyales dahil napapabayaan at nauulanan ito. Napatingin si Cindy sa napakagwapong mukha ng binata. Hindi niya maiwasan na mapatitig sa napakagwapo at seryoso nitong muka. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang epekto ng binata sa kanya. Kaya siya nitong pasunurin sa pamamaraan ng boses at tingin nito sa kanya. Marahang hinaplos ni Franco ang pisngi ni Cindy, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Unti-unting lumapit sa kanya ang binata at pagkatapos, binigyan siya nito ng isang mainit na halik. Napapikit na lamang ang dalaga at kusang tumugon sa halik ng binata. Kapwa nila dinadama ang bawat isa. And everything was history. Magkayakap sila ni Franco habang nakaupo sa dayami. Ramdam niya ang bawat paghinga ng binata at pagtibok ng puso nito, na para bang mistula itong musika sa kanyang tenga. Maya-maya pa, rinig nila ang kaluskos at yabag ng mga paa parating sa kinaroroonan nila. Kaya nataranta silang pareho ng binata. Kainis, ayusin mo ang sarili mo, Cindy. Wika nito sa kanya. Hindi pa siya nakasagot dito. Pero dali-dali itong kumalas sa pagkakahawak sa kanyang baywang at nagmamadali itong magbihis. Nakaramdam ako ng matinding takot at kaba dahil dinig na dinig ko ang ingay at yabag ng mga paa na palapit ng palapit sa kinaroroonan namin ni Franco. Natatakot akong mahuli nila kami. Dali-dali ko na rin na sinuot ang kasuotan ko na nakalagay sa sahig at wala akong pinalampas na segundo. Malapit na akong matapos, Franco. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang buong bilis akong hinigit ng binata para magtago sa napakalaking drum sa isang tabi. Nagkubli kami doon ng binata na para bang mistula kaming nagnanakaw sa aming ginagawa. Maya-maya pa, rinig namin ang pag-ingay ng pinto na hudyat na may pumasok at kasunod doon ang pagyabag ng mga paa papasok ang dalawang lalaki na may hawak-hawak na balde na animoy trabahador ito. Sino ba sila? Maangkong tanong sa binata. Be quiet. Suway sa akin ng binata at pinagmamasdan namin yung trabahador na nilalagay ang dayami sa balde na dala-dala nila kanina. Paano na to? Paano tayo makakalabas? Nag-aalala kong tanong sa binata habang nakatago pa rin kami sa naglalakihang drum. Mukhang mamaya pa siguro aalis ang dalawang to. Tinignan ko siya sa aking tabi na ngayon ay nakatingin siya sa akin. Pansin ko din na medyo gusot at hindi maayos ang pagkakasuot niya ng damit dahil na rin sa pagmamadali namin kanina. Just give me a second to think, okay? Masungit niyang saad sa akin. Napanguso na lamang ako sa kanya dahil nakakunot na naman ang kanyang noo. Nagpalinga-linga si Franco sa buong paligid para makahanap ng pwedeng daanan palabas nang hindi kami nakikita ng mga trabahador. So ano na, Franco? Anong plano natin? Tanong ko sa kanya. Nag-aalala din ako dahil malapit ng magabi at baka maabutan pa kami ng dilim dito. I think that door is the only way out. Sagot niya at sinundan ko na lang ng tingin kung saan siya nakatitig. Napangiwi na lamang ako habang nakatingin sa pinto na dinaanan namin kanina. Tiyak kong mauhuli at makikita nila kami kapag dumaan kami doon dahil nakatayo yung dalawang trabahador malapit sa may pinto. Do you trust me, Cindy? He asked and held my hands. Napalunok na lamang ako nang sunod-sunod ng maramdaman kong marahan na pinisil ni Franco ang aking kamay habang nakatingin siya sa akin. Oo, but I don't trust myself. Ani ko at ngumisi na lamang siya sa akin. That's good. I will count on 3 at pagkatapos tatakbo tayo palabas. Do you understand me? He asked that make me nod. Bahala na si Batman. Pagkabilang ni Franco hanggang 3 ay binigyan niya ako ng isang ngisi at pagkatapos ay hinila niya ako palabas. Nagmamadali kaming tumakbo para hindi kami makita o mahuli ng kung sino mang naroon.
Tumakbo kami na parang mistulang mga bata na gustong tumakbo dahil may nagawang kasalanan. Ganoon na lang kasaya ang aking pakiramdam dahil tumatakbo kami ng binata na magkahawak kamay at may ngiti pareho sa aming mga labi. Pasado 10:00 na ng gabi nang napagdesisyon na namin ni Franco na bumalik na ng mansyon. Medyo natagalan ng kanilang pag-uusap ng mga magulang ni Senyorita Clarissa dahil marami pa silang pinag-usapan na kung ano-ano at tungkol din ito sa mga negosyo na pinapatakbo nila pareho. Hindi ko na rin pinakinggan ang pinag-uusapan nila dahil wala naman talaga akong maintindihan dahil wala akong alam sa negosyo na binubuo nila. Ramdam ko ang matinding antok at pagod dahil sa buong maghapon. Are you tired? Naputol ang paghikab na ginagawa ko nang magsalita ang binata sa tabi ko. Umayos ako ng pagkakaupo sa upuan at tinignan ko ang binata na napakaseryoso at kunot na naman ang noo. Medyo. Alangan kong sagot dito at napahawak na lamang ako sa bestidang suot-suot dahil sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Sa tuwing naiisip ko ang nangyari sa amin ni Franco doon sa asyenda ni na Clarissa, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kaba, hiya at pagkailang sa binata. Hindi ko rin inakala na magagawa kong ibigay ang sarili sa binata na wala man lang na maayos na lugar. Paano na lang kung may nakakita sa ginagawa namin? Labis na lamang ang pag-aalala at kaba sa aking puso. Is there something bothering you, Cindy? Huwag mo nang isipin kung ano man ang sinabi sa iyo ni Clarissa kanina. Seryoso na saad ng binata, kaya napakunot ang noo ko. Ha? Just don't mind her. Hindi na ako nagtangka pang magsalita dahil kung tutuusin, hindi ko naman talaga alam kung anong pinupunto niya. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa labas ng bintana at tinitignan ko ang bawat paligid kahit malalim na ang gabi. Ang tangi ko na lang nakikita ay ang mga kakahuyan sa paligid at iilan ang mga ilaw sa labas at loob ng bahay. Gusto mo bang mag-aral muli? He asked out of the blue. That make me glance on him. Mag-aral? Hindi pa rin lubusang nagsisink in sa utak ng dalaga ang mga pinagsasabi niya. Yeah. Tipid na saad ni Franco at umayo siyang muli sa pagkakaupo sa tabi ko. Naisip ko lang na baka gusto mong bumalik sa pag-aaral. I can offer you a great scholarship. Wala ka na rin aalalahanin dahil sagot ko na ang lahat. Uwi ka pa nito, kaya napaawang ang aking labi. Ano bang nangyayari sa kanya para bigyan niya ako ng magandang oportunidad? Wag na, Franco. Saad kong muli sa kanya. Why not? You don't like it? Salamat nilang, Franco, pero hindi ko matatanggap ang inaalok mo. Napalunok ako ng laway at hinarap ko ang napakalamig at walang emosyong mga mata ng binata. Sobra-sobra nang binibigay mo sa akin dahil pinapatira, pinapakain at binibigyan mo ko ng mga kailangan ko. Pero ayaw ko na magkautang ng loob muli sa'yo. Ani ko rito. Natatakot ako na baka lahat ng inaalok niya sa akin ay baka may kapalit. At baka kapag tinanggap ko ang inaalok niya sa akin, ay hindi na talaga ako tuluyang makalaya sa kanya. Bata pa ako at may mga pangarap pa sa buhay at gustong may patunayan ako sa sarili ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako maniningil sa'yo, Cindy. Wala naman ang kapalit lahat ng inaalok ko sa'yo. I'm doing this because I want to help you, Cindy. I will give you time to think with my offer. Hindi kita mamadaliin. Wika pa ng binata. Kinagat ko na lamang ang aking labi at pinikit ko ang aking mga mata. Dapat ba akong pumayag sa inaalok niya sa akin? Saktong 12:00 ng gabi nang makarating kami sa mansyon. Pinagbuksan kami ng bodyguard ng pinto ng sasakyan at lumabas na kami doon. Nauna nang bumaba at naglakad si Franco papasok sa mansyon. Samantalang ako naman ay tahimik lamang nakasunod sa likuran niya. Tahimik ko siyang pinagmamasdan na ngayon ay sobrang tahimik niya at napakadilim ng mukha nito, na para bang galit na naman siya sa mundo. Ang bawat paglakad niya ay para bang nangahamon ito ng away at ang kanyang mga mata ay napakadilim at nakakatakot. Sobrang kaba at tensyon sa pagitan naming dalawa ng binata. Dahil matapos ang pag-uusap namin kanina sa sasakyan,
ay parang bumalik ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Ano bang nangyari sa kanya? Gusto mo bang timplahan kita ng kape? Tanong ko sa binata nang makapasok kami ng mansyon. Naghintay ako ng isasagot niya sa akin, pero nabigo ako. Hindi niya ako tinangkang kausapin o tignan sa aking mga mata. At tuloy-tuloy lamang siyang umakyat sa hagdan na para bang walang naririnig. Feeling ko, parang nasugatan ang aking puso ng sandaling iyon. Bakit ganun? May nasabit na gawa ba akong mali? Nagising si Cindy kinaumagahan nang wala na si Franco sa mansyon. Sanay na ako na parati itong wala sa mansyon at pumupunta sa malalayong lugar para asikasuhin ang negosyo nito. Sa totoo lang talaga, hindi ko palubusang alam ang mga negosyo na pinapatakbo ng binata dahil sa sobrang rami. Rinig ko rin sa mga katulong na may kumpanya pa daw itong pag-aari sa Maynila, kaya't madalas at madalang lang itong umuwi sa mansyon. Akala ko noon ang negosyo na lang niya ang pinagkukuhanan ng prutas at gulay sa hasyenda at ine-export pa iyon sa Maynila at sa karatig bansa, pero nagkamali ako. Buong maghapon akong naglibang sa loob ng mansyon. Wala naman akong ibang pagkakaabalahan kundi ang pagbasa ng libro o kaya naman tinutulungan ko ang mga katulong. Hanggang sa pagsapit ng dilim ay hindi pa rin bumabalik ang binata. Nagising ako nang marinig ko ang sunod-sunod na kalabog at pagbasag ng kung ano, kaya naalimpungatan ako. Umupo ako sa malambot na kama at bahagya akong kinusot ang aking mga mata. Doon ko nakumpirma na 1:00 na pala ng umaga. Hihiga na sana ako para ipagpatuloy ang naudlot kong pagtulog. Pero mas lalong naging malakas ang pagkalabog ng mga gamit at pagkabasag ng kung ano. Dali-dali akong bumangon sa pagkakahiga at sinuot ko ang tsinelas. Doon umapaw ang kaba at takot sa aking puso na baka may nangyaring masama o kaya naman pinasok na kami ng magnanakaw. Pinilig ko na lamang ang aking ulo nang maisip ko iyon. Imposible na mapasok kami ng magnanakaw dahil 24 oras na nakabantay ang mga bodyguards at tauhan sa labas at loob ng mansyon. Sa bawat paghakbang ko ng aking mga paa, doon ako mas lalong nakaramdam ng takot dahil mas naging malinaw ang kalabog at basag na mga gamit. Diyos ko, ano bang nangyayari? Malayo pa ako ay tanaw ko na si Aling Irene at si Marga na nakatayo sa harapan ng opisina ni Franco. Gumuhit sa kanilang dalawa ang kaba at takot ng sandaling yun. Manang Irene, Marga, ano pong nangyayari? Kabado kong tanong sa kanila nang makalapit ako. Rinig na rinig ko sa opisina ng binata ang ingay ng paghagis ng kung anong gamit sa loob ng kwarto nito at kasabay ng malakas at nakakatakot na sigaw ni Franco. Senyorita, ano pong ginagawa ninyo rito? Pumasok na po kayo sa loob. Tarantang lumapit sa akin at pinipilit niya akong pumasok sa aking silid. Pero manang, ano po bang nangyayari? Pumasok na ho kayo, senyorita, at bumalik na kayo sa loob ng inyong kwarto. Kami na ang bahala dito. Giit pa ni Aling Irene. Kinagat ko ang aking ibabang labi at doon ko nakita na mas dumoble ang takot at kaba sa kanila dahil sa patuloy na pagwawala ni Franco sa loob ng opisina nito. Bahagya ko naman na tinignan si Marga na nakatayo at nakatingin sa kwarto ng binata. Sige na, senyorita, pumasok na kayo sa inyong silid. Pagmamakaawa ulit ng matanda sa akin at doon ko naman siya hinawakan sa kanyang kamay. Manang, hindi po ako babalik sa kwarto ko hanggat hindi niyo po sinasabi sa akin kung anong nangyayari. Tumitig siya sa akin, yung titig na nagmamakaawa. Hindi ko rin alam, senyorita. Nung umuwi si senyorito, ay nagkulong na siya sa kanyang opisina at maya't maya nagkaganyan na ang kalagayan niya. Malungkot na saad ng matanda. Sinusubukan namin siyang pigilan pero nabigo kami. Sabay-sabay kaming napatili at nagulat nang makarinig kami ng malakas na ingay. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang kabilis ng tibok ng aking puso. Ilang beses ko nang nakitang nagalit si Franco at ilang beses ko na ring nasaksihan kung gaano siya kasama at nakakatakot kapag nagagalit siya. Pero ngayong gabi, ngayon ko lang nakita na mas nakakatakot pa pala siya sa inaasahan ko. Papasok na po ako sa loob, manang, at gagawin ko ang lahat para pigilan si Franco.
Saad ko rito, pero mabilis naman silang tumingin sa akin at bakas ang pagkagulat. Huwag na senyorita, at baka mapano ka. Nag-aalalang sambit ni Marga habang nakatingin sa akin. Senyorita, hindi niyo po kailangan gawin to. Tatawagin ko na lang ang mga tauhan dito sa mansyon at sila nang bahalang mag-asikaso. Wika ni Manang Irene, pero marahan kong pinisilang kanyang kamay at binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Huwag po kayong mag-alala, Manang Irene. Ako na po ang bahala. Saad ko rito at binitawan ko na ang kanyang kamay at marahan na akong lumapit sa pinto at binuksan iyon. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagpasok ni Cindy sa opisina ni Franco? Abangan sa susunod na kabanata. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.